Ang maikling kwento ni Ate Kit. Ang titulo ng ating kwento ngayon, Si Lola Apura at si Lolo Un Momento. Hello mga bata, mag-uumpisa na po ang ating maikling kwento. Isang mag-asawang talagang nakakatuwa. Iyan si Lolo Un Momento at si Lola Apura. Sa edad na 80, sila ay kapwa malusog at masigla. Ngunit sila ay may pagkakaiba. Balingkinitan ang katawan ni Lola. Si Lolo naman ay bilugan na parang bola. Pagdating sa kulay ay magkaiba rin. Maputi si Lola na parang araw sa umaga. Kayumanggi naman si Lolo, sa gabi ay parang anino. Maliksi at mabilis yan si Lola. Daig ng maagap ang masipag. Kaya madali kayo. Kilos na. Ang madalas niyang sambit. Kaya naman binansagan siyang Lola Apura. Kabaliktaran naman si Lolo. Pakiusap niya ay, Un momento. Huwag kayong dadalos-dalos. madalas niyang sambit. Ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Mabilis si Lola. Mabagal si Lolo. Ngunit magkasalungat man sila ng kilos at turing, iisa ang kanilang isip pagdating sa gawain. Masipag at maagap si Lola. Ayaw na ayaw niyang mahuhuli sa umaga. Kaya't maaga pa, siya'y gising na. At sinasabayan niya ang tilaok ng manok na nag-aanyaya, bangon na! Kilos na! Masipag at masinop si Lolo, bagamat mabagal ay panigurado. Iisa-isahin ang mga takdang gawain. Sa gabi pa lang, kailangang ayusin na ang mga gamit. Madalas niyang sambit. Ayaw na ayaw niyang sa pagmamadali ay may mawawaglit. Nangunguna sa palengke si Lola Apura. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa biyahe na siya. Sariwang gulay, prutas, karne at isda para sa aking asawa. Ang lagi niyang paalala sa tindera. Maaasahan naman sa lahat ng lakaran si Lolo. Tila may listahan at mapa sa ulo. Inaral ko agad ang aming pupuntahan. Inililista ko na rin kung ano ang dadalhin. Para sa asawa ko ay wala nang aalalahanin. Buong pagmamalaki ni Lolo. Kapag araw ng linggo, maagang gumigising ang mag-asawa para magsimba. Madali ka at baka mahuli tayo sa misa, wika ni Lola Apura. Matapos magbihis ay nagpulbo si Lola. Maingat namang nagbihis si Lolo, saka ibinulsa ang pitaka at rosaryo. Bihis ka na ba? Tanong ni Lola Apura. Un momento. Sagot ni Lolo. Tinignan muna niya kung may nawaglit. Sabay bitbit ng tungkod, abaniko at sombrero. Agad silang nakaupo pagdating sa simbahan. Ilang sandali pa ay dumami na ang mga tao. Mabuti na lamang at nauna tayo. Pasasalamat ni Lolo. Dahil mainit at masikip, pinagpapawisan ang dalawa. Sana pala ay nagdala ako ng abaniko, ani Lola. Abaniko ba kamo? Sabay inabot ni Lolo ang abaniko.
Mabuti at nadala mo ito. Malaking tulong dahil tagaktak na ang pawis ko. Tuwang-tuwa, sabi ni Lola. Napangiti si Lolo at sinabing, Alam kong sa pagmamadali mo ay hindi mo naisip magdala ng abaniko. Kaya nagbitbit ako. Salamat, sabi ni Lola. Kahit sa pagmamadali ko, nariyan ka pa rin. Tumutulong at gumagabay sa akin. Salamat din. Wika ni Lolo. Alam kong ikaw ay mabilis at ako ay mabagal. Ngunit sa kabila ng lahat, hinihintay mo pa rin ako at inaakay. At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Mga bata, may napulot ba kayong aral sa ating maikling kwento? Ang aral sa ating kwento, si Lola Apura at si Lolo Un Momento. Sa kilos at itsura ay talagang magkaiba, pero saan man magpunta at anuman ang gawin, sila'y nagtutulungan at palaging masaya. O paano mga bata? Hanggang sa susunod po nating kwento. Maraming salamat po.